Bukod sa tuition, marami pang ibang gastusin ng mga estudyante. Kaya naman para sa ilan, pribilehyo at hindi karapatan ang edukasyon. Gaano na nga ba kamahalang magpaaral ng kolehiyo sa panahon ngayon? Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, kinausap natin ng ilan natin mga kababayan kung magkano ba yung ginagastos nila para magpaaral ng estudyante sa elementarya, high school at kolehiyo. Kabilang na riyan ng isang high school student na tinutustusan ang kanyang sarili. Narito ang ulat. 21 anyos na si Kevin at magtatapos na sa pag-aaral sa Biyernes. Pero hindi tulad ng mga kaedad niya, diploma para sa high school at hindi sa kolehiyo ang kanyang matatanggap. Huminto kasi siya sa pag-aaral noong 2009, nalulong sa masamang bisyo. Tambay, bisyo, inom, yan na. Tapos dyan na rin pumasok yung mundo na, pinasok yung mundo ng pagdadrugs. Hindi ko plinano to. Nagulat din ako sa sarili ko kung saan ako nagbago. Ipinasok niya ang sarili sa rehab, naghanap ng trabaho at bumalik sa pag-aaral. Naging class president at honor student. Ngayon, naiintindihan na raw niya ang hirap ng buhay mula nang tustusan niya ang sariling pag-aaral. 40 pesos ang baon niya araw-araw pero sa loob ng isang taon, 8,000 piso na ito. 1,370 pesos sa uniform at sapatos, 500 pesos naman sa iba't ibang projects. Libre man ang tuition sa pampublikong paaralan, gumastos siya ng halos 10,000 piso para sa buong 4th year high school. 2.3% ng gross domestic product ng Pilipinas ang nakalaan para sa edukasyon. Pero ang standard ng United Nations nasa 6%. Gayunman tumaas na rin ang alokasyon ng pamahalaan para sa bawat isang mag-aaral ng public school kada school year. Mula 9,400 pesos noong 2011, nasa 10,700 pesos na ito noong 2012. Ang canteen cook na si Janet doble kayod para suportahan ang anak sa kolehiyo. Tinatayang nasa 120,000 pesos ang ginagastos niya para sa isang taon na may 2 semestre. Kabilang dito ang tuition, baon at iba pang pangangailangan. Nagigipit po ng utang po kami. Pag-igihan daw niya ng pag-aaral para wala siyang bagsak. Mas mura ang magpaaral sa elementarya pero mapapalaban din kung sa pribadong paaralan ipapasok ang bata. Ang school principal na si Noemi, umaabot daw sa 80,000 pesos ang nagastos para sa anak niyang grade 6 na pumapasok sa private school. Kaya talagang pinag-ipunan niya raw ito. Dapat po ang mga magulang ay maging responsible, paghandaan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa laki ng gasto sa pagpapaaral ngayon, may mga umaalma sa karagdagang 2 taon sa ilalim ng K-12 curriculum ng DepEd. Pero gate ng DepEd, hindi naman daw gaanong mabubutas ang bulsa ng mga nagpapaaral. Sa mga magulang na nagpapaaral sa pampribadong paaralan, yan na rin ang ginagastos ninyo. Sa ating mga magulang na nagpapaaral sa pampublikong paaralan, yan po ay libre. Jessica, mahalagang karapatan ng bawat Pilipino ang edukasyon. Kaya naman kasama sa Millennium Development Goals ng United Nations ang pagtiyak na sa taong 2015, 2 taon na lang, ay magkaroon ng universal primary education. Jessica? Alam mo, ang magandang i-adopt na scheme sana para sa mga kolehiyo, no? Kasi konti na lang yung bibilangin, no, bago maging profesional ang isang mag-aaral. At konti na lang din yung tatawirin ng pamilya para pagkaroon sila ng pagkakataon na maiangat yung estado ng kanilang pamilya. Sa Amerika, merong student loans. Pag walang dahilan para hindi makapag-aral ang mga bata doon ng kolehiyo, sana meron din tayong equivalent program dito sa Pilipinas. Bam. Jessica, yung ganitong parang pay it forward na student loan sa ibang bansa, sana ma-adapt natin full-time dito sa Pilipinas dahil nga yung ilan may nagigipit pa rin pag walang kumpletong matrikula nga, katulad nga ng nangyayari ngayon. Nung araw meron nung study now, pay later plan. Parang ganun yung student loan program ng mga universidad at colleges sa Amerika. Babayaran muna nila lahat o may loan ka muna hanggang makatapos ka. Once you finish with college, doon ka pwedeng magbayad. Hanggat wala kang nahanap na trabaho, hindi ka nila sisingilin. Pwede mo pang i-defer. And ang baba ng interes, alam ko 2% lang Sana meron din tayong katumbas na programa dito sa atin. Tama yan, Jessica. Ito yung magandang hakbang, no, para siguraduhin natin na wala nang magigipit na walang dahilan na hindi makapagkolehiyo ang kahit na sinong gustong mag-aral. Hindi na sila kailangan na kumapit pa sa mga patalim para lang kasi may ganitong realidad na may ilan na para lang matustusan yung kanilang mga pangangailangan sa tuition, kung saan-saan sila kumakapit. Kaya mas maganda na i-push nga ng pamahalaan itong ganitong student loans. Jessica? Maraming salamat, Bam Alegre.